ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Makikilala ni Lineth ang unang girlfriend ni RJ. Ano kaya ang mararamdaman niya? O magseselos rin kaya si Morgana? Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Hindi sinasadyang pagtagpuin ulit ng tadhana sina Claire at RJ sa Apex Hospital dahil naging biktima ng pagsabog ang driver ni Claire. Napasugod si Claire sa ospital. Alam ni Claire na kina RJ ang ospital na ito at hindi na siya nagulat nang makita niya si RJ dito. Agad niyang tinawag si RJ. Nagulat si RJ at napangiti. RJ! Tinawag ng malakas ni Claire si RJ. Nagkatinginan muna sila at nakangiti sa isa't isa. Lumapit si RJ. Claire, ikaw ba yan? Sumagot agad si Claire. Yes, RJ. Natutuwa ako at nakilala mo ako. Balita ko kasi nagkasakit ka. Hindi ko inaasahan na lilingunin at lalapitan mo ako. Tagal na rin tayo hindi nagkikita. Sumagot si RJ. Oo, Claire, nagkasakit nga ako. Marami akong hindi maalala noon dahil sa naging aksidente ko. Pero ngayon, unti-unti na rin bumabalik lahat ng alaala ko. Medyo mahirap pero kahit paano, most of my memories are coming back. Tumatango si Claire. Mabuti naman kung ganun. Nagsalita ulit si RJ. Kamusta? Bakit ka pala narito? Sumagot si Claire. Narinig mo ba ang balita tungkol sa pagsabog? Nadamay kasi ang driver ko. Ito yung pinakamalapit na ospital mula sa pinangyarihan so I assume dito dinala ang driver ko. Tumango si RJ. Okay, sa ER dinala ang mga pasyente ng pagsabog. Tara, samahan kita. Tumanggi si Claire. No RJ, ako na lang. Magkita na lang tayo mamaya ulit. Pumayag si RJ. Okay, sige. Puntahan mo na lang ako sa opisina ko para makapag-usap tayo. Ipakikilala ko na rin sa iyo ang mga anak ko. Tumango si Claire. Umalis sandali. Pinuntahan ng driver niya sa ER. Sa kabilang banda, magkakasama sina Lineth, Annalyn, Chang Susan at Giselle. Nag-uusap sila tungkol sa naging pagsabog. Patuloy na iniimbestigahan ng mga pulis ang sanhi ng pagsabog. Nung makaalis na ang mga pulis ay may palaisipan kay Annalyn kung ano kaya ang ginagawa ni Gilbert sa parking lot na malapit sa pinangyarihan ng pagsabog. Nagdududa rin ang mga kasamahan niya sa sinabi ni Annalyn pero pinutol ni Annalyn ito. Hindi naman tayo sigurado kung may kinalaman si Gilbert sa pagsabog. Baka nagkataon lang na nandun siya. Sumagot si Giselle. Kung si Gilbert ay nandun, na tauhan ni Morgana, malamang may kinalaman siya sa pagsabog. Wala nga lang tayong ebidensya pero lalabas rin ang katotohanan. Nagsalita si Lineth. Okay ka lang ba anak? Huwag mo na isipin yon. Iniimbestigahan naman ng mga pulis ang pangyayari. Kung may kinalaman man si Gilbert, ang mga pulis na ang bahalang mag-imbestiga. Wala naman kasi tayong ebidensya na may kinalaman nga si Gilbert doon. Tumango si Annalyn. Sabi pa ni Lineth, siya nga pala, kamusta si RJ at yung lalaking nabangga niya? Sumagot si Annalyn. Huwag ka mag-alala, Nay. Okay naman si tatay. At yung lalaking nabangga ni tatay, ayos lang din. Parang wala nga pong nangyari sa kanya dahil bigla lang siya naglakad. Hindi niya ininda ang pagkakabangga sa kanya. Mamaya po, Nay, pupuntahan ko si tatay kasi nag-text po siya sa akin na may ipapakilala po siya sa amin ni Zoe. Nakatingin lang si Lineth. Samantala, napuntahan na ni Claire ang driver niya. Maayos naman na siya dahil nabigyan na siya ng paunang lunas. Sunod niyang ginawa ay hinanap niya ang opisina ni RJ para makausap ulit. Naglalakad-lakad siya at pinagtanong ang opisina ni RJ. Nung makita niya ay kinantok niya ang pintuan. Tinulak niya ito at nakita niyang unti-unti ang mukha ni RJ. Parang nag-slow-mo ang mundo niya. Parang bumalik ang nakaraan. Pakiramdam niya ay makikita niyang muli ang matagal na niyang nami-miss na tao. Hanggang unti-unti ay napatingin sa kanya si RJ nang nakangiti. Ang lakas ng kaba ni Claire. Ang bilis ng kabog ng dibdib niya. Nagsalita si RJ. Oh Claire, come in. Tumayo si RJ para salubungin si Claire. Welcome to my office. Kamusta ang driver mo? Kung may problema, sabihan mo ako at narito lang ako para tumulong. Nakangiti si Claire. Okay lang, wala namang problema. Nasa ER pa siya at maya-maya ay ililipat na siya sa ibang kwarto para magpagaling. Nagsalita ulit si RJ. Siya nga pala, ipapakilala ko sa iyo ang dalawang anak kong doktor.
Mga busy pa sila sa ngayon pero maya-maya ay narito na yon. Napamangha si Claire. Wow, may 2 anak ka na palang doktor. Napakahusay mo. Nakaka-proud naman ang nangyari sa buhay mo after nung magkahiwalay tayo. Nakangiti si RJ. Proud din siya sa mga anak niya. Maya-maya ay unang dumating si Annalyn. Natuwa si RJ kay Annalyn dahil kumatok muna ito bago pumasok. Talagang magalang si Annalyn. Pinakilala ni RJ si Annalyn kay Claire. By the way, Claire, ang anak ko si Dr. Annalyn Santos. Nakangiti si Claire sa kanya. Maya-maya ay si Zoe naman ang dumating. Dire-diretso siya. Walang galang. Pinakilala rin ni RJ si Zoe. This is my other daughter, Dr. Zoe Tanyag. Nagulat si Claire dahil ang unang anak ay Santos ang apelyido at Tanyag naman ang pangalawa. Alam ni Zoe na nagtataka si Claire kaya si Zoe na ang nagpaliwanag. Nagtataka ka ba kung bakit magkaiba kami ng apelyido? Samantalang magkapatid naman kami. Ako kasi ang legitimate daughter ni Doc RJ Tanyag at si Annalyn, anak lang siya sa labas. Nabigla si Claire sa inasal ni Zoe. Konting kamustahan kina RJ at Claire at nagpaalam na ulit si Claire dahil aasikasuhin niya pa ang paglipat ng kwarto ng driver niya. Nung makaalis si Claire ay pinagalitan ni RJ si Zoe dahil sa inasal nito kanina sa harapan ng dating kaibigan. Umangal si Zoe. Pagagalitan niyo na naman ba ako, Dad? Diba totoo naman na anak lang siya sa labas? Okay, sige na. Kesa pagalitan niyo pa ako, aalis na lang ako. Nag-walk out na nga si Zoe. Hindi na napigilan ni RJ ang katigasan ng ulo ni Zoe. Sabi ni Annalyn, hayaan niyo na siya, Tay. Sanay na naman ako sa ugali ni Zoe. Okay lang naman ako. Hindi na ako apektado sa kanya. Ang mahalaga ay tinama niyo na ang mga pagkakamali niyo po noon. Nagpasalamat si RJ kay Annalyn sa pagiging maunawain nito. Nagtanong naman si Annalyn, Tay, sino po ba si Ma'am Claire? Pinagtapat ni RJ kung sino si Claire. She's my ex. She was my first girlfriend. Nagulat si Annalyn. Talaga po, Tay? Ang ganda niya po at para po siyang beauty queen. Paano po yun, Tay? Ipapakilala niyo po ba siya kay nanay? Sumagot si RJ. Oo naman, kung magkaroon ng pagkakataon. Wala naman akong dapat pang ilihim sa nanay mo. Nakangiti si Annalyn. Naku, Tay, lagot ka. Baka magselo si nanay niyan. Napatawa si RJ. Kinikilig. Wala naman dapat ipagselo si Linef sa kanya dahil ang nanay mo lang ang nag-iisang babae para sa akin. Aside sa inyo ni Zoe. Tinutokso pa rin ni Annalyn si RJ. Samantala, naikwento ni Annalyn kina siyang Susan at Josa na pinakilala ni RJ ang ex-girlfriend niya. Nagulat ang dalawa. Maya-maya ay dumating si Linef. Naikwento rin agad ng dalawa kay Linef. Sabi ni Josa, maganda raw at mukhang beauty queen ang ex ni Doc RJ. Nakatingin si Linef. Pangiti-ngiti si Linef ng alanganin na parang may konting pagseselos siyang nararamdaman. Nakatitig sina siyang Susan, Josa at Annalyn sa magiging reaksyon ni Linef. Tahimik lamang ito. Tinukso naman ni Annalyn ng nanay. Uy, si nanay nagseselos. Tinapik naman ni Linef ang kamay ni Annalyn. Uy anak, hindi ako nagseselos. Huwag ka nga maingay dyan, baka may makarinig sa'yo, sabihin nila totoong nagseselos ako. Nagulat lang naman ako kasi ang alam ko, sa Cebu lumaki si RJ. So bakit narito ang ex-girlfriend niya? Yun lang yun. Nagtatawa na naman sina Josa at siyang Susan sa reaksyon ni Linef. Napangiti rin si Annalyn. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita po muli tayo sa mga susunod pang episodes.